eto, mga kababayan ko, niliwanag na nga po ni Secretary Larry Gadon ang mga paratang sa kanya ng mga bulaang propeta ni Lakibs at ng mga panatikong DBS. Yung mga DBS po, yung mga Duterte Balasubas supporter at mga DBSB, mga kababayan ko, Duterte Balasubas vloggers. Yung mga tirada po nila kay Sec Larry Gadon, na si Sec Larry Gadon daw po ay gumagamit daw po ng pera ng taong bayan at sinasabi po nila na matindi po ang paratang po nila dito ay tinapay lang daw po at tubig ang ipinamimigay, mga kababayan ko. Sa makatuwid, mga kababayan ko, itong mga vlogger po ng mga DBS ay sinusundan lamang yung mga reference ni Bukeke. Kung anong makita ni Bukeke, yun ang i-echo nila. Pero mga kababayan ko, nakita nyo po kanina, hindi po ako nagkakamali. Kung mapapanood nyo po yung vlog ko na nakita nyo sa akin kaninang umaga, mga kababayan ko, patignan nyo na lang po dyan yung may Secretary Larry Gadon po, no? Nakita nyo po na meron pong gatas na isang malaking gatas na ganyan. Meron pong oatmeal, meron po tayong tinapay, meron po tayong tubig. Bakit nga ba yun lang ang pinamimigay ni Sec Larry Gadon, mga kababayan ko? Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan ko, ang Secretary Larry Gadon po natin ay hindi po pinupondohan ito ng gobyerno. Siya po ay tumutugon lamang sa bagong Pilipinas. Kaya po doon sa mga DBS vlogger na bumabati ko sa kanya, panoorin nyo po na ito para hindi na po ako masyadong magsalita sa inyo sa mga DBS dyan. Kaya huwag nyo pong kakalimutan na i-like tong live streaming natin, mga kababayan, ha? O eto, panoorin ninyo, mga kapatid. Meron kami mahalagang tanong sa'yo. Kasi nabanggit mo dong kanina, akala ng taong bayan, pera ng gobyerno to. Hindi. Ito ay perang sarili ko. At meron dito sponsorship dito ang SM Foundation. Mga Bukeke. Mga Bukeke. Yung mga Kibuloyans. Yung jutang Junina na nagpipindot-pindot ng cellphone dito sa gilid. Tira kayo ng tira kay Sec Larry Gadon. Panay po na kayo ng panay po na. Alam mo, bumalik ka na lang sa pag-charity mo. Marami ka pang matutulungan. Ano nangyari? May pondo ba ng gobyerno dito? Pera ni Secretary Larry Gadon ang ginagastos niya at kasama ang SM Foundation. Meron po bang nagsasabi na pinopondohan ng gobyerno? Kaya ang kakapal na mga pagmumukha ng mga yan eh. Ang sarap nyo pagtatatampalin. Hindi, pera yan ng pera ng ganito. Ngayon, napahiya kayo. Lalakas nyong umatake ng umatake. Bumanat ng bumanat kay Secretary Larry Gadon. Tapos bandang huli, kayo rin pala babagsak. Kayo kinokorek ko lang kayo, no? Kinokorek ko lang kayo para ipaalam sa inyo na mali yung pinapakalat ninyo. Paano kung yung tao, sinabihan nyo ng ganon, magamit ng pera ng taong bayan, tinitipid ng estudyante? Sino masisira? Kayo ba? Hindi, si Secretary, di ba? Para malaman ninyo. Tuloy. Napakabuti ng SM Foundation. Kaya akala nila, yung iba naninira, ang sinasabi, kakapiranggot lang daw yung mundo ng Nutriban, hindi naman nila alam na meron pa itong oatmeal, may gatas, na makakapagbigay sa nila ng nutrisyon. Ang problema kasi dyan sa mga nagko-komento sa'yo, Sec, may mamema lang sila sa kanilang mga content, okay na. Kung ano lang makita nila, okay na. Wala lang, trip lang nila, punahin ka. Kung may pera pa yan lalo, kung milyonaryo lang yan si Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, baka hindi lang yan ang sagutin niya, buong Pilipinas na, mga kababayan eh. Diba? Bagay pala to kung nagkataw, mas bagay pa pala to ilagay sa, mga kababayan ko, sa DepEd.
Hindi lang magaling na secretary to ng ng presidential advisor. Malupit din mga kababayan ko. Tuloy. Ang nakakatawa kasi yung mga nagtitulig sa kahit isang pirasong biskwit wala pa sila ng bigyan. Di ba mga totoo naman yun? Wala pa nabigyan. Oh, totoo yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon huwag kayong makapala. Yung mga malalakas magtututulig sa dyan, malakas mamuna kay Secretary Larry Gadon, wala pa nga kayong maitulong kahit kakapirasong biskwit lang, di pa kayo makatulong. Meron nga ako nakitang isang vlogger, nagpamigay ka nga ng bigas, hanggang doon ka lang. Di ba mga kababayan ko? Yan ang totoo doon mga kababayan ko. Ang lalakas nyo magsipagpuna, ang lalakas nyo kumahol lang kumahol sa social media, pero kakapiranggot na biskwit, di pa kayo makapagbigay sa mga estudyante. Huwag nyo sabihin yung malalaki mga binibigyan ninyo, may mga baon naman yan, kalokohan yun. Tuloy. Hindi lang yun, Sek. Ang bawat eskwelahan, kagaya nito, may 1,000 more than 1,000 students. Ang cost ay more than 200,000 Yes, pesos. oo. So, hindi yun school. kakapirang. Oo, kaya Ayan mga kababayan ko bawat labas po ni Secretary Larry Gadon ay gumagastos po siya ng more than 200,000. Para lang po sa pinamimigay dito katuwang ang SM Foundation at ang ginagawa ni Sec. 'Di ba? O sabihin natin sabay-sabay tayo, praise the Father. Tayo po si Direk Perdi. Yan ang demokrasya. Tuloy. hindi kakapiranggot yun, no? Sana yung mga tumutulig sa tumulong na lang sila. Ayan ang tama dyan. Praise the Father. Wow. Tuloy. Kesa yung tutulig sa nila ako, sila nga kahit isang pirasong biscuit, wala pang nabigyan. Alam mo, Sek, correct ka dyan. Ni isang pirasong biskuit, si Bukeke nagsasabi. Yung tumutulig sa sa'yo, number 1, si Bukeke. Si Bukeke, may masabi lang sa'yo, Sek. Ganito yan. Si Larry Gadon, ganyan, tayumig yan, ganyan. Pilit niyang gustong pagawain si Sarah, pero di hindi sila nag-aaway. Ang ginagawa ni Sek Larry Gadon, straight to the point, direct to the point siya na tumutulong sa mga tao. Ganun lang. Tapos ang nakakatawa dito mga kababayan ko, ang nakakatawa dito, ang totoong nakakatawa po dito mga kababayan, yung ginagawa nilang ganyan. Can you imagine mga kababayan ko na sinasabihan nila na kahit na biskwit hindi makapagpamigay si Bukeke. Panay sabi lang si Bukeke na may tinutulungan ako, marami akong tinutulungan, may pinapadala. Okay, alright, praise the Father. Amin. Di ba mga kababayan? Tuloy. Saan ko ba nakakita na gano'n? Sa programa ito, nasa ilang bata na po yung na-cover nyo? Ay, siguro mahigit 4,000 na. Yung sa akin lang, pero yung sa mga kasamahan ko na ginagaya na nila ito ngayon, ina-adapt nila, ay libo-libo na rin sa iba-ibang mga lugar. Meron ako mga kasamahan na ginagawa dito. Kaya hindi sila nako-cover ng ating media. Pero ang importante doon, hindi man yan mai-cover ng media, ang importante sa lahat ay nakakatulong sila. Ayun, ang mahalaga doon. Kasi Sek, yung iba, may mamema lang, may mapakita lang sa content nila, nagpamigay kuno-kuno ng mga bigas-bigas, makapyakap lang ng ganyan, okay na. Diba? Shoutout muna kay Ma'am Eileen TV. Hello po sa inyo dyan. Ayan mga kababayan ko. Kung di ko man kayo mabati, pasensya po. Babatiin ko na lang po ay mamaya pagkatapos ng traffic. Yung iba dyan kasi may mamema lang, may masabi lang. May maiputak lang sa loob ng social media. Totoo lang ako mga kababayan ko Sa totoo lang may mamema lang yung iba, may masabi lang, okay na sila.
Pero ang totoo, mga kababayan ko, tingnan mo yung mga yan. Asan ba sila ngayon, mga kapatid? Di ba? Freaks the father! Tuloy. Yun nakakatulong. Kaya ako, nananawagan ako doon sa mga naninira sa akin. Ay, wag ka naman nawagan, Sek. Titirahin ka lang ulit ng mga yan. Tapos sasabihin ng mga yan, praise the father. Uupakan ka na naman nung nagpipipindot sa gilid ng cellphone. Mukhang kawawa. May ayos yung sariling computer. Diba, mga kababayan? Tuloy. Kung maari lang, tumulong na lang kayo. Tuloy tumulong na lang talaga sila. Kasi kung hindi sila tutulong, mga kababayan, ganyan talaga yan eh. One last question. Mga kababayan ko, ang tama naman yung sinasabi ni Secretary Larry, no? Mga kababayan ko, no? Tama naman yun. Tumulong kayo. Ayaw nyo tumulong eh. Di ba? Ayaw nilang tumulong, panay kubra ng kubra. Alam mo, tingnan nyo, di ba? Ito sila Banat Bay. Nagbubutasan sila. Sila Kayo, mga kababayan ko, binubutasan niya si Kayo, tinitignan niya yung mga stats. Alam mo, kung kayo, mga kababayan ko, talagang may kayo, hindi pinakikinabangan yung social media. Hindi painabangan nyo yung social media, maglabas kayo ng pera. Ang lalaki ng mga kinikita ninyo. Hindi nyo tularan si Mike Cervera, gumagastos ng 40,000 per labas. Makatulong lang sa 250 person. Akala nyo yan, andito pala si Boss Mike, oy. Shoutout kay Boss Mike, alam nyo na, yakapin nyo yan, lablabin nyo yan. Hindi nyo tularan si Mike Cervera, naglalabas ng 40,000, di ba, makatulong lang. Kanina, galing kami kay Nanay Bergie, di ba, kasama si Sexy Kapitana. Sino si Sexy Kapitana? Gusto nyo makita, paano puntahan nyo na, alam nyo na sa pahina. Makikita nyo si Sexy Kapitana, mga kababayan ko, si Nanay Bergie Part 2. Diba? Tinulungan nila. Ganyan yung mga tumutulong na totoong tao. Hindi yung pupunahin nyo si Secretary Larry Gadon, may mamema lang kayo, may masabi lang kayo, anak ka ng teteng. Diba, mga kababayan ko, may mamema lang kayo, titirahin nyo yung mga taong tumutulong. Si Mike Cervera, ang binabanatan nito, si Kulao. Diba? Lakma ka na sinungaling. Nakapunta na daw San Francisco. Wala naman palang passport. Diba? Si Secretary Larry Gadon, binabanatan ng mga DBS vlogger. DBS po DBS. Literally DBS. Alam niyo po ba ibig sabihin ng DBS? Duterte Balasubas Vloggers. Binabanatan po si Secretary dahil, mga kababayan, nakakatawa lang. Binabanatan nila dahil tinapay lang daw at Nutriban. Ay, wag mong hamunin si Boss Mike Cervera sa ganyan. Baka mamaya biglang lumabas yan si Mike Cervera, magpakain niya ng Nutriban. Ay, ma'am, may kinukuwanan ng Nutriban yan. Mahirap pa naman ginagalit si Mike Cervera. Tinototoo niya. Yan ang dapat ninyong malaman. Okay? Mga kapatid, tapos tinanong ko si Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Tinanong ko si Secretary Larry tungkol doon kay Glenn Chong. Meron siyang sinabi dito na medyo magigimbal ka. Totoo. Mga kababayan ko, medyo magigimbal ka. Mga kababayan ko, sa sinabi ni Atty. Larry Gadon, praise the Father. Kita mo, sumagot kagad si Boss Mike Cervera. Purihin natin, praise the Father. Amin. Mga salita ni Kibuloy yan, pang-hype, di ba? Hindi ko alam kung ano yung father niya magkaiba naman kami baka yung father niya yun. Ito. Kita mo, si Atty. Glenn Chong si Secretary Larry Gadon may binulgar kay Barbie Sorbesa. Alright, may binulgar kay Barbie Sorbesa. Ano yung binulgar?
ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Abay, magugulat kayo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, malalim to. Kung hahalukayin natin, malalim to. Kaya panoorin nyo to, mga kababayan ko. May karuktong to, kaya pag-iisahin ko lang. Question sec, ano po masasabi nyo sa isang abogado na sasampalin daw po ang unang ginang? Natanong ko si Secretary Larry Gadon tungkol sa sinabi ni ni Barbie Sorbesa na sasampalin niya si First Lady. Ito naman ang sagot ni Secretary Larry Gadon. Talaga namang yon, isang malaking kabastusan yon. Ay nako, attorney! Bastos talaga yon! Hindi na po talaga malaking kabastusan yun. Bastos po talaga yun. Sa katotohanan yan si Atty. Glenn Chong, kaibigan ko yan dati. Dati, oh. Dating kaibigan. Oh, ngayon, warla na sila. Praise the Father. Best friend sila dati. Magkaibigan sila dati. War na sila ngayon. Dari kayo kay Secretary Larry. Tuloy. At yan ay akin pang tinulungan na inendorso ko yan sa pagiging COMELEC Commissioner. Uy! Sa makatuwid, mga kababayan ko, si Secretary Larry Gadon pala ang nagrekomenda kay Glenn Chong. So wala palang katotohanan, mga kababayan ko, yung si Lisa daw ang nagbigay sa kanya ng pinangakuan siya. So ito, niliwanag niya, mga kababayan ko. Alam niyo ba't kinuha ko tong video na to, mga kapatid? To be example, mga kababayan ko, sa lahat ng mga kababayan natin, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ang totoo. Walang pinangako si FL Lisa kay Glenn Chong. Dito kay Glenn Chong, ang si Secretary Larry Gadon pala ang nagrekomenda sa kanya at pinag-apply. So wala pong palang katotohanan yun. Naku po, nahahalukay si Barbie Sorbesa dito. Nahahalukay. Tuloy, mga kababayan ko. Kaya lang ay siguro masyado siyang naghihintay. Alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya. Ay, hindi lang po maramdamin yun, Sek. Ano yun balat sibuyas. Alam mo, ganyan talaga ang mga makikitid ng utak, maramdamin. Totoo yun, yung mga makikitid ng utak, madamdamin yun. At yan ang nangyayari sa kanila ngayon. Tuloy. Ngayon hindi pa siya nakapwesto, nagsalita na ng kung ano-ano. At ang mahirap na, ay wala namang ginagawa masama sa kanya si First Lady. Yun na nga, kahit wala. Alam mo, sa totoo lang, Sek, ganito yan mga kababayan. Para sa inyo to para sa kaalaman ninyong lahat. Ang tao, walang kakontentuhan yan. Totoo to sinasabi ko sa inyo Ito, pangaral ko to sa inyo. Kaya kayo, nakaharap kayo ng mga basher, nakaharap kayo ng mga taong babalasuba sa inyo. Lagi nyo tatandaan to, mga kababayan ko. Ang tao, may masasabi sa'yo kapag wala kang nagawa. Pag may pangit kang nagawa, may masasabi sa'yo ang tao. Pero pag may maganda kang nagawa, may masasabi sa'yo ang tao. Kaya ang gawin mo na lang, mga kababayan ko, magtrabaho ka na lang, tapos ipakita mo sa kanila at isampal mo ang katotohanan sa kanila. At least, mga kababayan ko, kahit magsalita pa sila sa'yo, maganda yung nakikita ng tao. Yun na lang yun, mga kababayan ko. Kaya, yung mga tao na bumabanat kay Secretary Larry Gadon, pinapakita niya na lang yung vest niya. Di ba, mga kababayan ko? Pinapakita niya na lang kung ano talaga yung trabaho niya at who is Larry Gadon. Tuloy. Si First Lady nga, tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagdadala ng love bus medical mission sa yan, yung mga love bus. Mga probinsya na hindi rin napapublicize. Pero malaking tulong ang ginagawa niya. Kung ang isang tao nagkakalat ng kasinungalingan at paninira. Ayan, maharlika, Glenn Chong. O mga
propaganda laban sa aming Pangulo, yun siguro, kung gano'n ang kanyang gawain, pwede mo pa talagang pagsabihan at murahin. Sabihan natin ng bobo. Diba, Sek? Kung ako tatanungin mo doon, Sek, sasabihan ko talaga yan pag nakaharap ko yan. Hindi, mga kababayan ko, pag nagkita kami ni Glenn Chong, literally, sasabihan ko siyang ganun, bobo ka. Literal, mga kababayan ko, hindi ko siya uurungan. Sasabihan ko talaga, duduruin ko talaga, bobo siya. Totoo lang. Pero yung kagaya naman ni First Lady, wala namang ginagawa yung tao eh. In fact, puro tulong na nga lang ginagawa. Walang tibo, walang kahit na anumang publicity. Kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yon. Tama, kalabisan talaga. Yun ay hindi na a gentleman's kaya ang talaga nanginayang sapagkat si ni Glenn Chong sana kaya matalino naman. Kaso bobo, di ba, Sek? Kasi ang problema nga lang, sabi nga ni Secretary Larry, matalino naman daw si Glenn Chong, pero bobo. Di ba? Yun, tuloy. In fact, nirekomenda ko nga yan para Comelec Commissioner. Okay, tamo? Kaya lang, hindi siya nakuha. Kasi? Pero dapat hindi niya ipagdamdam yun. Bobo nga kasi, Sek. Ano nga asahan mo sa taong bobo? Nirekomenda mo doon, bumagsak. Bakit? Kasi, bakit? Bobo. Wala tayong asahan sa taong ganun, Sek. Ano ba naman yun, Sek? Diba? Kayo pa nag-recommenda, tas sinasabi, tas bandang uli, bobo rin. Kung talagang tumulong ka sa kay Pangulong Marcos sa kanyang eleksyon, yung pagtulong mo ay dahil na rin sa pagmamahal mo sa bayan. Na gusto mo ay ang umupo na ating pinuno ng bansa ay yung may kakayahan upang maging maganda ang ating kinabukasan. Hindi dahil na tumulong ka dahil gusto mong maging communication yun. Anak ka ng titing, yan ang gusto niya. Literally na naman. Sabi nga, di ba, mga kababayan ko, literally narinig nyo yan. Came from Attorney Glenn Chong's mouth, no? Pinangakuan daw siya ni Lisa. Yung pala, mga kababayan ko, nirekomenda pala ni Secretary Larry Gadon. Hindi lang nakapasok ng Comelec Commissioner kasi bobo. Wala eh. Bobo eh. Bobo. Totoo naman, mga kababayan ko, di ba? Nirekomenda, kaso nga lang, bobo. Ang kulit nito ni Secretary Larry Gadon, mapang-asar din talaga. Oo. Ito, sir, sa akin to, Ayan, mga kababayan ko. Yan ang totoo doon, mga kapatid. Kayo nang bahala ang humusga doon, ha? Kasi, kayo na nga makakaintindi niyan, mga kababayan ko. Diba? Kanina magkakasama kami doon kanina magkakasama kami doon sa isang eskwelahan sa May Nabotas. Pinuntahan namin. Nag-uusap ako si Robert, Secretary Larry Gadon. Tapos nag-usap kami. Sek, pwede ka ba ma-interview mamaya? Oh, sure. Sabi niya ganun sa amin. Wala problema. Magpapa-interview ako. Stay to the point. Alam nyo, sa totoo lang, nakikita ko kay Secretary Larry Gadon yung sincerity ng gusto niyang gawin for our country, sa bansa natin. Hindi man siya napagbigyan na maging senador, mga kababayan ko. Totoo, hindi man siya napagbigyan ng pagiging senador, mga kapatid, ng taong bayan. Pero ito pa rin si Secretary, nagpapatuloy pa rin siya na tumutulong sa atin. Yung gusto niyang ibalik, mga kababayan ko, mga kababayan ko, na tulong sa ating mga estudyante. Pinupukulan. Sinong bobo? Si Glenn Chong. Direct, praise the father. Si Glenn Chong. Yung bobo.
Demokrasya nga eh. Tama ka dyan, direct, praise the father. Di ba mga kababayan ko? Nakakatuwa naman. Hindi mo siya mapagbigyan na maging senador, mga kababayan ko. At least yung sinabi niya na gusto niya ibalik yung Nutreban, binabalik niya. Ginagawa ni Secretary Larry Gadon yung mga mayayaman sa bansa natin. Parang sinasabihan niya na, oy, tumulong kayo dito, tumulong kayo, gayahin niyo ako. Ito yung mayaman challenge. Di ba mga kababayan ko, ito yung mayaman challenge na tumutulong yung mga mayayaman. Biruin nyo SMDC, mga kababayan ko, SM ko, Foundation, tumutulong. O di ba, tumutulong because Secretary Larry, nakita nila yung gusto ni Secretary Larry Gadon. Tapos sasabihin ng mga DBS vlogger, Dilawan Balasuba supporter, mga kababayan ko, tubig lang yan, tsaka tinapay. O, antayin nyo kami magpamigay niyan, mga kababayan ko. Tubig tsaka tinapay, ha? Gagawin kong gatas. Kasi ako gatas, nagawa ko na eh. Nagpamigay na ako niyan, mga kababayan ko, di ba? Kaya yung mga namumuna kay Secretary Larry Gadon, bahala na po kayong lahat, no? Sabi ko nga sa inyo, gumawa ka na maganda, may masasabi sa yung tao. Gumawa ka ng pangit, may masasabi sa yung tao. Gumawa ka na lang ng maganda para pag nakita ng tao na maganda yung ginagawa mo, kahit pangit ang sinasabi sa iyo, magiging baliwala lang sa kanila. Ganun dapat, mga kababayan ko. Praise the father. Nakita nyo na si Direk Perdi, live mamaya yan. Yayakapin nyo yan, ha? Nangangain yan. Di ba? Tama ako, mga kababayan ko. Kaya pagpatuloy natin ang pagiging matulungin sa ating mga kababayan ko. Yan ang panawagan ni Secretary Larry Gadon. At kung magkataon tumakbo to, ay sasamahan ko to. Tutulungan ko to, mga kababayan ko. May laban to. Pwedeng dalhin sa Senado.